Okay, good morning po sa inyong lahat. Yung ating pinag-aaralan ay magagamit natin yon para suriin yung ating pananampalataya kung ito nga ba ay tunay. Kasi kapag tunay ito ay talagang magdudulot ito ng tagumpay sa ating buhay at yung ating mga hinihiling sa Diyos ay nabase sa kanyang salita ay talagang siguradong makakamtan natin kung yung ating faith ay talagang tunay. So, magagamit natin yung ating mga pinag-aaralan para i-develop yung ating faith at para i-examine kung ang ating faith ay talagang totoo. Ang bawat isa sa atin kasi ay hindi pare-parehas ng pagkaka-develop ng ating pananampalataya. Maaring ang iba sa atin well-develop ang kanyang pananampalataya pagdating sa physical health. But when it comes to finances ay mahina siya. Ang iba naman malakas yung faith nila sa finances, pero pagdating sa kanilang kalusugan ay mahina. So hindi talaga pare-parehas yung development ng ating faith. Depende ito sa kung saan tayo nag-spend time na pag-aralan, saliksikin at pagbulay-bulayan. So ang mga iba, malakas ang kanilang faith sa relationships. Pagdating sa pag-aayos at pagdala sa tagumpay ng kanilang mga relationships ay sila doon, well-developed yung faith nila doon. Ang iba pagdating sa salvation ng ibang tao at pagbabagong buhay nila, malakas ang faith nila sa area na yon. Ang iba sa pag-business, pag-handle ng business at pag-branch out ng business, ay malakas yung faith nila doon. Talagang buong buo na talagang bago pa ito umpisahan ay talagang buong buo yung faith nila na magtatagumpay sila, at kahit maka-encounter pa ito ng mga problema, hindi sila natitinag kasi well developed yung faith nila doon. So bakit narating nila yung ganong development ng faith nila? Kasi yung time na kinonsume nila para pag-aralan, saliksikin at pagbulay-bulayan tungkol sa negosyo ay nailaan nila. So kung saan natin inilalaan yung ating panahon na mag-aral, magsaliksik at magbulay-bulay, yung subject na yon, yung area na yon ng ating faith ay magde-develop. Depende kung sa health, sa finances, relationship, sa business, o saan mang area ng ating buhay na gusto nating magtagumpay. Kapag doon natin dinevelop yung time natin na pag-aralan ito, then madidevelop yung faith natin doon. Malakas yung faith natin doon. So, ang iba naman, ang lakas ng faith nila na hindi sila matatablan ng virus, na hindi magso-survive yung bacteria sa kanilang katawan. Pagdating sa area na yun, ay ang lakas ng faith nila. So, ngayon, dahil sa sinabi ko yun, hindi natin pwede na humakbang doon sa level of faith ng iba. At hindi natin pwedeng pilitin ang mga iba na humakbang sila sa faith natin. Kasi hindi nila faith yung faith natin at hindi natin faith yung faith ng iba. Kaya kung sila ang lakas ng kanilang faith na hindi sila matatablan ng virus at ng bacteria, well, kasi nag-spend time sila na magsaliksik at magbuli-buli sa salita ng Diyos patungkol sa mga bagay na yon. Kaya kung malakas yung faith nila na hindi sila matatablan ng virus at ng bacteria, pwede silang pumunta sa church. Pwede natin silang papuntahin sa church. At yung mga ito, kahit hindi sila mag-face mask, kahit hindi sila mag-face shield, kahit hindi sila mag-alcohol, hindi sila nataban kasi yung faith nila ay well-developed pagdating sa bagay na yon. Pero hindi lahat ng believers ay ganoon. So hindi natin pwedeng i-announce sa church na huwag kayong matakot sa virus, huwag kayong matakot sa bacteria. Hindi totoo yan. O kahit totoo man, huwag kayong matakot. Punta tayo sa church. Hindi tayo matatablan yan. Well, kung talagang faith niya yon, hindi natin kinokontra yon, pero faith niya yon. Hindi yan faith ng iba. At kung pinilit mong pumunta yung mga iba na hindi naman well-developed ang kanilang faith, sa area na yon, ay ipapahamak mo sila. Ipinapahamak natin ang mga believers kung pilit natin silang pinapapunta sa church na hindi naman ka-level ng faith natin yung faith nila.
hindi nga pare-parehas yung pagkakadevelop ng faith. Maaring yung mga ito na nagsasabi malakas yung faith nila sa health at sa divine protection ng Lord, totoo yun. Maaring malakas ang faith nila doon. Pero sa area naman ng finances, mahina sila. So hindi rin natin pwedeng pilitin yung mga ibang mananampalataya na huwag silang mag-alala, huwag silang matakot pagdating sa finances kasi ang Diyos nagpo-provide. Totoo yun. Pero ang faith niya ay hindi pa ka-level ng faith natin. So ang problema ganito, yung faith ng leadership ng church malakas pagdating sa divine protection ng Lord na hindi matatablaan ng virus at ng bacteria at ng kahit anumang sakit. And then pinipilit natin yung mga members na abutin yung faith natin na kaagad-agad hakbang sila sa faith natin na ang tagal natin dinevelop. Okay? And then sa mga iba namang lugar, nagmamanifest yung tinatawag na gift of faith. At yung gift of faith ay iba yun sa ating personal faith na dinidevelop. Ang gift of faith ay as the Spirit wills, bigla na lamang itong nagmamanifest. At kung nagmanifest yung gift of faith, madalas kasama niya ang gifts of healings at working of miracles. Pag ito ayon sa kalooban ng Diyos, abay kahit yung virus nandiyan mismo sa loob ng kung saan nag-gather, mamamatay yan bigla. Kahit wala kang i-apply, mamamatay yan because of the manifestation of the gift of faith kasama ang gifts of healings or working of miracles. So kapag nangyari to sa isang church, hindi mo pwedeng i-announce na, punta kayo sa church. May miracle dito sa church. Mangyayari, hindi magsusurvive ang COVID, ang virus o bacteria sa church na kung saan ay nag-gather tayo. Well, ipinapahamak mo ang tao pagka ganun kasi hindi naman natin pwedeng pilitin na ang gift of faith, working of miracles ay mag-ooperate ayon sa kung saan at ayon sa kung kailan natin gusto. Dahil ito ay as the Spirit wills. Paano kung hindi nag-manifest yung gift of faith at working of miracles kapag time ng gathering? Kasi ito ay as the Spirit wills. Pinapahamak natin ang mga tao. Kaya nga mayroon tayong nababalitaan ng mga gathering na kung saan doon nila nakuha ang kanilang, ang sakit. Kasi akala natin yung manifestation of the power gifts ay parehas lang sa personal faith natin. Hindi, magkaiba yun. Yung personal faith natin, kailangan itong i-develop. Yung gift of faith, kusang nagmamanifest as the Spirit wills. Pero hindi yun lagi. Hindi yun every time na nag-gather tayo, nagmamanifest ang gift of faith with working of miracles. Yun as the Spirit wills. Pero ang ating faith, kapag kinultivate natin ito, dinevelop natin ito, anytime pwede itong mag-work. Hindi lahat ng members na develop ang personal faith. Umaasa lang tayo doon sa gift of faith and working of miracles na mag-manifest kapag tayo nag-gather. Paano pag hindi nag-manifest? Tapos may naka-attend na mayroong virus. Pinahamak natin sila at yung pamilya nila. So, hindi natin pwedeng mag-step sa faith ng iba dahil magkakaiba tayo ng level of faith. Pero, ang bawat sa atin ay pwedeng lumaki, tumaas ang level, lumago yung faith natin para darating tayo sa punto na hindi tayo natatablan ng sakit. Pero ako'y naniniwala na hindi lahat sa atin ay nandun na sa point na yan. Kailangan pa nating mag-develop at mag-cultivate ng ating faith. Ang ating pag-aaralan ngayon ay isang napaka-importante na sangkap at nagpapakita na ang faith ng isang believer ay tunay. Kasi kung tunay yung faith mo, una, halata yan kasi nag-visualize mo yung outcome ng mga promises of God sa buhay mo. Pag hindi mo nag-visualize yan, magtanong ka na sa sarili mo, faith nga ba ito o hindi? Balik ka sa basic. Faith comes by hearing and it grows by meditation. So balik ka sa hearing by the Word of God and meditating in the Word of God para matiyak mo na talagang real faith siya. Kasi pag real faith na yan, makikita mo yan, mag-visualize mo yung outcome ng mga promises of God. Pangalawa, yung na-visualize mo, walang hesitation na ito ay i-declare mo, i-confess mo talaga yan. Kasi the spirit of faith is we believe and then we speak. And then you will act like it is true already in your life. If you cannot act that it is already true in your life, then that's not faith. Because faith is acting on what you believe.
So kung hindi mo pa magawa yun, you cannot act on what you believe, and then balik sa basic ulit. Faith comes by hearing, and it grows by meditation. Balik ka ulit doon. If you cannot speak, if you cannot confess what you believe, balik sa basic. Faith comes by hearing, it grows by meditation. And then next na makikita mo kung talagang ito ay real faith. Mapapansin mo yan, kung yan ay real faith, loaded ka ng praise and thanksgiving. If you cannot thank God that it's already done, if you cannot praise God that it's yours already, then that's not faith. Balik sa basic. Faith comes by hearing, it grows by meditation. Basta kung faith yan talaga, loaded ka with praise and thanksgiving. Every day, you are thanking God for its manifestation. Every day, you are praising God because it's yours already. Kahit na wala pa sa'yo, you are thanking Him. Kasi ang pinaka sabi nga ng iba, the highest expression of your faith is thanksgiving. Kasi it takes faith to give thanks sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. But you really believe that it is yours already. And if you really believe that it is yours already, then give Him praise. Give Him thanks kung talagang naniniwala ka. Pag meron pong nangako sa inyo, isang tao na nangako sa inyo ng isang bagay, paano mo ibibigay ang pangako? Salita, di ba? So, may nangako sa inyo sa pamamagitan ng salita. So, ang nasa iyo lang is salita. Wala po yung ipinangako niya sa iyo. Pangako nga eh. Pangako sa pamamagitan ng salita. So, kung siya naman ay alam mo mapagkakatiwalaan siya, ang susunod mong gagawin pagkatapos siya nabigyan ng pangako sa iyo, magpapasalamat ka. Kasi pag hindi ka nagpasalamat, yun ay kabastusan yun. Hindi magandang asal yung pinangakuan ka tapos hindi ka nagpapasalamat. Ano naman ang magiging reaction ng taong ito pag nangako siya sa iyo tapos ang reaction mo, okay, tinan natin. Kung nandyan na, nandyan na. Doon na lang ako magpapasalamat kapag binigay mo na. Alam po niya pag ganyan ang reaction natin doon sa nangako sa atin, baka hindi na niya ibigay. Naiiwan kasi sa isip ng tao yung reaction natin the moment na nagpangako siya. Kaya kung talagang naniniwala ka sa kanyang pangako, the moment na ibinigay niya ang pangako sa iyo, the moment na nalaman mo yung pangako niya sa iyo, ang susunod niya na gagawin mo is magpapasalamat ka ng buong puso. At ipapakita mo sa kanya na ang pagpapasalamat mo, masayang masaya ka. Kasi pwede kang magpasalamat na hindi ka masaya. Natry nyo na yun, mayroon kayong binigyan nyo isang tao tapos nagpasalamat. Ang pagkakasabi, salamat. Yung parang galit pa siya na nagpasalamat. May mga ganun, di ba? Hindi naman masaya yun para sa isang taong nagbigay na ang pagpapasalamat natin ay paggalit. Kung naglalambing siguro, pwede, ang cute mang tignan. Salamat. Pero alam mo naman na buong puso niyang ginagawa yan. Paglalambing lang niya yun. Pero naturally, kapag ikaw ay nagbibigay ng talagang tunay na pasasalamat, ito ay ginagawa mo ng may kagalakan. At kapag ang isang tao na nangako, tapos hindi pa niya nagagawa yung pangako niya, pero pinasalamatan mo siya ng buong puso at buong kagalakan, alam niyo, yung nangako sa inyo, para bang nauobliga siya tuloy na gawin na kaagad. Kasi hindi pa niya ginagawa, pero lubos na ang yung pagpapasalamat. Ano sa palagay niyo sa Diyos? Kung sa Kanya mga pangako sa atin na hindi pa natutupad sa ating buhay, lubos ang ating pagpapasalamat sa Kanya. Everyday, tayo nagagalak, tayo ay buong puso nagpupuri sa Kanya, nagpapasalamat sapagkat ang Kanya mga pangako tinupad na niya sa ating buhay. Bagamat wala pang katuparan. Palagay niyo, ano ang pakiramdam ng Diyos pag ginagawa natin yan? Yung mga magulang sa inyo, nasubukan niyo na yan kasi na-try niyo yung nangako doon sa mga anak ninyo. Pagkasabi niyo ng pangako sa kanila, ang saya-saya nila, tapos ibinabalita pa nila sa ibang bata. At nung naririnig mo na masayang-masaya siya at ibinabalita doon sa kanyang mga kaibigan, ikaw na nakakarinig, para bang kung pwede lang. Halimbawa, ang pangako sa kanya ay sa katapusan pag nagsahod ako. Wala pa yung katapusan, nakikita mo yung reaction ng anak mo na pinangakuan mo. Ang saya-saya niya, tapos tuwing gabi sa pagtulog, naglalambing siya sa'yo, tapos ipapaalala niya yung pangako mo sa kanya. Tapos pagkapaalala niya sa'yo ay nagpasalamat, thank you pa, thank you mga, kasi yung pangako mo salamat Pag ginaganyan ka ng yung bata na kung saan ibinigay mo ang pangako mo, palagay ko ang iba sa inyo mangungutang na para maibigay na yung kung ano man yung ipinagpapasalamat ng anak ninyo. Sa Diyos ganun din. Minsan ay ang Diyos tuloy ay
Although meron siyang appointed time doon sa ating mga hiniling sa Kanya, sa Kanyang mga pangako sa atin, pero dahil doon sa sobra-sobra tayong nagsasaya, sobra-sobra tayong nagpapasalamat, nagpupuri sa Kanya sa bawat araw dahil yung Kanya ipinangako sa atin ay tinupad na niya, abay, ang Diyos parang feeling niya, nauobliga siya tuloy. Sige na nga anak. Hindi dahil sa nakulitan siya, kundi siya'y nasisiyahan sa iyong reaction doon sa Kanyang pangako sa iyo. Pero ang ginagawa natin kabaligtaran, hindi tayo makapagsaya, hindi tayo makapagpuri sa Diyos, kahit meron ng tulong yung mga music, praise music sa atin, kahit may nakikita tayo na napapanood na nagpipraise sila sa Lord, hindi tayo makasabay kasi ang iniisip natin, ba't hindi pa ginawa ng Diyos yung mga pangako niya sa atin? Ano sa palagay niyo ang feeling? Ano ang feeling niyo kung ganun yung reaction ng anak ninyo? Na ipinapakita niya sa inyo na hindi kayo tapat kasi hindi niyo pa ginagawa ang yung pangako sa Kanya. Nasasaktan kayo, di ba? At minsan, kahit gusto mo nang bilhin, hindi mo pa binibili kasi hinihintay mo na yung anak mo magkaroon siya ng heart of gratitude. Gusto mo maging mapagpasalamat siya. Gusto mo maging mapagsaya siya. Kaya hinihintay mo muna na makita yun na masaya siya, na nagtatrabaho siya sa loob ng bahay ninyo kahit na wala kang binibigay sa kanya, gusto niyo muna makita yun sa kanya, kaya nadidelay yung pagbili mo sa kanya. Hinihintay mo muna na magkaroon siya ng magandang attitude. Pero mayroon ka ng pambili. Gusto mo nang makita sa kanya na maging masaya siya kahit wala yun. Minsan ganun, ginagawa natin yung mga magulang. Kaya kahit nasa atin na, kaya na nating ibigay, hindi pa natin ibinibigay kasi, so hinihintay natin na mag-matured muna siya. May mga times na gano'n. Pero malaking bagay pa rin yung patuloy na pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya kung bakit yung pagdating ng manifestation ng mga pangako niyang tinatayo natin ay matutupad. Kaya dito sa Philippians 4.6, babasahin ko siya sa Philippians 4.6. No? So Philippians 4.6, babasahin ko sa Amplified Version. Kasi minsan, kailangan natin tumingin ng ibang version ng translation. Kasi pag pumunta ka sa ibang translation, may mga translation na pag ito'y nabasa mo, dadala niya sa mataas na degree or mataas na level yung faith mo. Kaya dito sa Philippians 4.6 sa Amplified Version, ganito ang pagkakasabi niya. Sabi niya, do not be anxious or worried. O wag daw tayong mag-alala, nababagabag. Sabi niya, about anything. But in everything, every circumstance and situation, sabi niya, by prayer and petition with thanksgiving. So yung petition natin sa Panginoon ay yung mga kinlaim natin by faith. Sa korte, pag nag-file ka ng petition mo, you are hoping na ito'y masasagot. Sa Diyos iba. Kasi pag ikaw ay nagbigay ng petition sa Diyos, you are not just hoping but you are believing that it is granted. Hinihintay mo lang yung kanyang manifestation. Di ba? Yung mga may alam sa legal matters, alam niyo yan, na kapag kayo ay nag-file ng petition sa korte para sa mga kliyente, sa mga lawyer, no? Pag nag-file kayo ng petition, hindi mo binibigyan ng assurance yung kliyente. Ang sasabihin mo lang is hintayin natin kung ano ang solusyon. But hopefully, sinasabi mo, hopefully, okay? So, sinasabi mong umasa siya, pero hindi tiyak. But when it comes to our petition sa Diyos, lakipan mo ng thanksgiving, sabi niya, kasi ang petition sa Diyos, sigurado yan. Okay? So sabi niya dito, petition with thanksgiving. Hindi pwedeng petition lang. Hindi pwedeng prayer of petition lang. Dapat yung petition, kalakit niya kaagad, thanksgiving. Hindi pwedeng magpasalamat ka kapag nandyan na. Kaya sa akin madalas, pagka dumating na yung physical, natural manifestation ng aking mga petitions sa Lord, sa totoo lang, hindi na ako gaanong nagsasaya. Yung pagkasabi ko ng thank you ay hindi na ganun mataas yung emosyon kasi sa unang araw pa lang ako na nag-pray,
doon na ako doon na naging mataas yung emosyon ko pagdating sa pagpapasalamat. Pagdating sa pagsasaya. Kasi alam ko, pag ito'y naiparating ko na sa Lord, it's a done deal na. Kaya nagre-rejoice na ako. May mga times na talagang mag-isa ako sa kwarto o dito sa bahay na naglundag-lundag na ako sa kasiyahan kasi alam kong tapos na. Alam kong ginawa na niya. Kasi tapat ng Diyos sa kanyang salita. Once na iparating ko sa kanya ang petition, it's a done deal. Kaya kailangan ko magpasalamat kaagad. Petition with thanksgiving. Hindi lamang petition. Hindi lamang pananalangin. Ang problema sa atin, dasal na tayo ng dasal, hindi tayo nagpapasalamat na ito'y tinugunan na. Ang ipinagpapasalamat natin, yung mga problema natin, kasi itong naituro sa atin. Ipagpasalamat mo sa Lord ang iyong mga problema kasi kalooban niya yan sa buhay mo. Ang ginagamit nila dito sa 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5, ginagawa nilang basihan na ang mga problema daw natin, ipagpasalamat natin sa Lord kasi kalooban daw ng Panginoon ito sa atin. Lahat daw ng mga nangyayari sa atin ay kalooban daw ng Lord. Base sa 1 Thessalonians 5:18. Sabi niya, start ko sa verse 16, sabi niya, always be joyful. Always be joyful. Rejoice in the Lord always. Ibig sabihin nito, dahil sa may relationship ka sa Panginoon, dahil sa kanyang ginawa sa buhay mo, you can rejoice kasi kahit sa bad times, ang Diyos hindi siya nagpapabaya. And that's why you need to rejoice. You're not rejoicing because of the bad situation. You are rejoicing because God will do something in the midst of your bad situation. So out of context, yung sinasabi natin na ipagpasalamat natin sa Diyos ang ating mga problema kasi kalooban niya lahat ng mga dumarating sa atin. Hindi yung sinabing ganon. Hindi pwede na isang bagay, ibinigay ni Pedro, sasabihin mo, salamat Juan at ibinigay mo sa akin ito. Hindi. Ang ibinigay ni Pedro, ibinigay ni Pedro. Ang ibinigay ni Juan, ibinigay ni Juan. Ang ibinigay ng Diyos ay ibinigay ng Diyos. Ang ibinigay ng Satanas, ibinigay ng Satanas. At sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief, the devil, comes to steal, to kill, and to destroy. Kaya yung isang bagay na dumating sa iyo, kung ang purpose nito to steal from you, to kill you, and to destroy you, then hindi galing sa Diyos yun. O hindi mo pwedeng ipagpasalamat sa Diyos yung ginawa ng Satanas sa iyo. Because the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Anything na dumating sa iyo na meron siyang form na nagnanakaw sa iyo, sumisira sa iyo, papatay sa iyo, ang sakit na kamamatay, di ba? Ang problema na kamamatay, dahil pag na-stress ka, mamamatay ka. So ang mga bagay na ito na dumarating sa iyo, ay nakadesign siya to steal, to kill, and to destroy. Kaya hindi ito pwedeng binigay ng Diyos at hindi mo pwedeng pagbintangan ng Diyos at ipagpasalamat sa Diyos sa mga bagay na niya binigay sa iyo. Okay? Kaya dito sa verse 17, sabi niya, never stop praying. Never stop praying. Then verse 18, be thankful. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ngayon, tanong, what is God's will na tinutukoy niya dito? What is the will of God na tinutukoy niya dito sa 1 Thessalonians 5:18? Sabi niya, be thankful in all circumstances. Ang God's will diyan, hindi yung circumstances. Ang God's will na tinutukoy niya diyan is your attitude when circumstances come. That's the will of God. And the will of God for us, when problem comes, is that we should be thankful to God. Dahil meron siyang gagawin doon sa problema. Yun ang will of God. It's the will of God for you to be thankful. At mamaya titinan natin, babalansin natin sa mga ibang scripture verses na ang will of God sa atin ay gusto niya maging thankful tayo, maging grateful tayo kahit may problema. Hindi dahil sa binigay niya ang problema, kundi kahit sa gitna ng problema, may ginagawa pa rin ng Diyos. Yung gagawin ng Diyos doon sa problema ang ipagpapasalamat mo, hindi yung problema mismo. Kasi minsan pag nabasa natin yung Biblia, hindi natin pinag-aaralan word by word, and yung kanyang application sa ating buhay is out of context. Diba? Parang sinabi mo, ang mansanas, halimbawa, yung buto ng mansanas, halimbawa, nakakalason, hindi ko naman alam kung totoo, hindi ko pa napag-aralan yun.
Kung yung buto, halimbawa, ng mansanas nakakalason, hindi mo pwedeng sabihin na ang mansanas nakakalason. Hindi. Yung ibang party lang. Minsan ganun yung application natin sa Bible. At kung sinabi niya, be thankful in all circumstances, for this is the will of God for you. Oh, will ng God. Yung dumating sa atin. Kaya maging masaya tayo. Dahil hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Minsan parang walang masama, no? Dahil pag napakinggan mo kagad, parang walang masama. Hindi ka niya binibigyan ng pagsubok. And actually, hindi ka na niya kailangan subukin pa pagdating sa mga bagay na yan. Kasi alam na niya kung anong gagawin mo. Hindi ka niya kailangan subukin. Okay? So, that's another subject. Pag may time, i-explain ko yan. Dito sa Colossians chapter 2, verse 7. Colossians 2:7. Colossians 2:7. Tignan natin yung will of God sa ating buhay. Colossians 2:7, sabi niya, let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thanksgiving. And that's the will of God. It's the will of God for your faith to grow and for you to be thankful, to be loaded with praise and thanksgiving. That's the will of God for you. Magkasama yun. Faith and praise. Faith and thanksgiving. That is the will of God for your life. Gusto mo malaman ng will of God for your life? Hindi mo na kailangan pumunta ng Palawan para malaman ng will of God for your life. It's the will of God for your life, for your faith to grow, and for you to be loaded with praise and thanksgiving. That's the will of God for your life. Kapag isasagawa mo yan, susundin mo yan as the will of God for your life, na talagang will of God for your life, then that will open another door for you to know what is His plan for you. Ang problema, hindi natin nakikita, panibagong pintuan, walang nabubuksan kasi hindi tayo nagiging grateful. Grateful saan? Sa problema? Hindi. Grateful kahit sa gitna ng problema. Dahil ang Diyos hindi pa rin siya nagpapabaya kahit may problema. Kaya sabi, rejoice always. Yan ang tamang application ng rejoicing. Yan ang tamang application ng pagpapasalamat. Hindi yung lahat ipagpapasalamat mo sa Kanya. Hindi. Sa lahat ng nangyayari, magpapasalamat ka sa Kanya sa mga gagawin niya doon sa nangyayari. Simple lang, pero yung application niya, nakakalimutan pa rin. Colossians 4:2, sabi niya, Colossians chapter 4, verse 2. Devote yourselves to prayer. Devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Anong will of God for you? It's the will of God for you to pray. And it's the will of God for you to have an alert mind or renewed mind in the Word of God. And for you to have a thankful heart. And that's the will of God for you. Not the problems, not the situations. Not the negative situations. That's not the will of God for you. Hindi yan binigay ng Diyos sa'yo. Ang will of God for you is for you to be prayerful, to have a renewed mind, and for you to have a thankful heart. Na kahit anong dumating sa buhay mo, stay in the will of God. Still you pray, still renew your mind in the Word, and still give thanks to the Lord. Kahit anong dumating sa buhay mo. That's the will of God for you. To stay stable in your faith, in your prayer life, in you to have a renewed mind, and for you to have a thankful heart. Stay in the will of God. Kahit anong mangyari, kahit anong dumating. Kasi pag nag-stay ka sa will of God for your life, then that will provide way for you to escape that problems, trials, temptations, if you will stay in the will of God for your life. Kasi hindi mo pwedeng iasa o hindi ka pwedeng umasa na matatanggal yung problema na hindi ka nag-stay sa will of God. Mas lalala pag wala ka sa will of God. And the will of God for you is to develop your prayer life, life of faith, renewing your mind in the Word of God, having a thankful heart. Yan ang will of God for you. Yan. Babagapan pa natin ng ibang scripture verse ito sa 1 Peter. Gusto kong ma-renew yung mind natin pagdating sa praising God, thanksgiving, and trials in life. Kasi napaghahalo-halo natin at siyempre, pag halo-halo yan, ay hindi mo
hindi mo mapapakinabangan ng husto yung faith mo kasi kung saan-saan yung direction niya, iba-iba. Iba-iba yung tinatayuan mo, pinaniniwalaan mo, pinaninindigan mo, iba-iba. So gusto kong ma-reinforce pa tungkol sa kung ano talaga ang will of God sa ating buhay at kung ano ang dapat nating gawin when trials come. 1 Peter chapter 1. Sabi niya sa verse, start natin sa verse 5. Who are kept by the power of God through faith. Tignan niyo, kept by the power of God through faith. Bakit sinabi niyang kept by the power of God? Napapanatili siyang pinuprotektahan ng Diyos. O kasi may problema. So ang ibinibigay ng Diyos, hindi yung problema, but the protection from problem. Yun ang will of God. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. So binanggit niya ang faith, no? And in verse 6, in this, you greatly rejoice. O hindi lang rejoice, but greatly rejoice. So ibig sabihin, hindi lang basta nagsaya, kundi nagsaya ng lubos-lubusan. Kailan niyo ginagawa yan? Kailan kayo nagsaya ng lubos-lubusan? At palagi nyo, sino makakapagbigay sa inyo ng lubos-lubos na kaligayahan? O, makahinanap niyo yan sa tao, o sa pera, o sa anumang bagay dito sa mundo. Wala, maliligaw lang kayo. Kahit saan kayo pumunta para hanapin ng lubusang kaligayahan dito sa mundo, hindi nyo mahanap yan. Maliligaw lang kayo. Kung saan nyo hinahanap, maliligaw lang kayo. In this you greatly rejoice. Though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Akalain mo, greatly rejoice. Kailan? Great trials, great rejoicing versus great trials. Pagdating ng great trials, yung antidote daw niya is great rejoicing. Ang problema, pag may great trials, ang ating reaction is nalulungkot tayo, umiiyak tayo, namumroblema tayo. Kabaliktaran mismo sa sinabi ng Biblia na antidote ng great trials. Kaya nangyayari, yung trials mas lalong lumalala. Kasi ang ginagamit natin ay yung pampalala sa Kanya. Ang kalungkutan ay pampalala ng problema. Ilan sa inyo ang nalungkot nung kayo may problema tapos sa pamamagitan ng inyong kalungkutan, nasolve ang problema niyo? Ang kalungkutan ba ay formula para masolve ang problema? Hindi. Sa katunayan, hindi naman lang yan, mas lumala ang problema nung kayo nalungkot kasi nadagdagan kayo ng sakit. Tapos apektado pa yung mga nakakita sa inyo na nalulungkot ka, pati sila naapektuhan yung kanilang kalusugan. Dito sabi niya, you greatly rejoice. When? When trial comes. Pero maganda dito, kaya niya sinabing rejoice kasi yung great trials daw ay for a little while. Ibig sabihin, seasonal. Hindi siya for all season problems. It's only for a season. Seasonal ang problema. Walang anumang klaseng problema na problem for all season. Whatever that kind of problem is, it's only seasonal. Walang problemang mananatili. Anumang klaseng problema, finances man yan, health, negosyo, sa trabaho, sa pamilya, anumang klaseng problema, it's only for a little while. Kaya sabi niya dito, rejoice. Because it's only for a little while. Hindi siya permanente sa buhay mo. Bakit pag umasta tayo, pag may problema, yung pag-asta natin, para bang hindi na matatanggal yung problema sa atin? Kaya mas lumalala tuloy. Ang purpose ng problema para gawin tayong malungkot. O hanggat nalulungkot ka, yung problema, gusto-gusto yung mag-stay doon. Ang problema, mas napapabilis siyang malusaw kapag ang ating reaction is we are still grateful to God. We are still thanking God kasi hindi siya nagpapabaya kahit tayo nasa gitna ng problema. Mas napapabilis yung pagtanggal ng problema, yung pag-alis ng problema. Napapatagal siya pag hindi tayo nagre-rejoice. Napapadali ang kasagutan kapag tayo ay nagmi-maintain ng will of God sa ating buhay. At ang will of God sa atin is for us to stay joyful.
Okay, another verse is, dito sa 1 Peter pa rin, 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, sabi niya, start natin basahin sa verse 12. 1 Peter 4:12. Sabi niya, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you. Sabi niya, wag daw tayong magtaka. Ang problema, nagtataka tayo pag may problema. So, problema nga. Kasi yung pagtataka mo lang is problema na kaagad. Ba't ka nagtataka kung may problema? Sabi niya, think it not strange. Kung may problema, wag kang magtaka. Bakit? Normal lang yan. Habang nandito ka sa buhay na ito, ang problema dumarating. Think it not strange. At sabi pa niya dito, fiery trial, nag-aapoy, nakakapaso. At kung hindi ka maingat, hindi ka lang mapapaso, masusunog ka. Nakakasunog. Nakakasunog ng kaligayahan, nakakasunog ng kagalahan, nakakasunog ng pananampalataya. Pag hindi ka maingat. Think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. Huwag ka magtaka sa mga nangyayari sa iyo. Kahit na hindi mo maunawaan yung nangyayari sa iyo, huwag ka pa rin magtaka. Isipin mo na lang that this is a part of life na kailangan kong pagdaan nito habang nabubuhay. Kung ayaw kong pagdaanan nito, then goodbye earth na. Kung ayaw mo. Kung ayaw mo ng problema, umuwi ka na sa langit. Doon, wala kang problema doon. Wala nang problema pag nandun ka sa langit. Puproblemahin mo lang kung paano ka i-judge ng Lord doon. Pero kung ayaw mo ng mga problema na nararanasan mo dito, sa langit wala yan. Kaya yan lang ang choice mo. Daanan mo ang problema at manatili kang buhay dito, o ayawan mo ang problema, doon ka na lang sa langit. Anong choice na gusto nyo? Sabi niya, Beloved, do not think it is strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. And then verse 13, sinabi niya kung ano ang dapat nating maging reaction pag may problema. Kung hindi tayo dapat magtaka, kung ayaw niya na ang maging reaction natin ay huwag tayo magtaka, din ano ang dapat nating reaction? Sabi niya, verse 13. Ulitin ko. Beloved, do not think it is strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you, but rejoice! Yan daw ang ating magiging reaction when trial comes. Ano? Magtaka? Hindi. Pagdating ng problema, magtataka ako? Hindi. Pagdating ng problema, rejoice! O, nung sinabi kong rejoice, iba sa inyo, nagtataka pa rin. Kasi nga ang rejoicing is the antidote of testings and trials of life. Dumating lang yung trials to steal your joy. Kasi yung joy na yon, yung tunay na joy na gusto niyang nakawin sa ating puso, it comes from the Word of God and it comes from the presence of God. Pagdating ng problema, doon natin makikita kung talagang joy yung nasa puso natin. Kung talagang galing sa Word at galing sa presence of God, then hindi yan matatanggal. Pero kung hindi galing sa Word yung joy mo at hindi galing sa presence of God yung joy mo, of course, pagdating ng problema, wala na yung joy mo. Kasi ang joy lang na mananatili sa ating puso ay yung joy na dulot ng Word of God at ng presence of God. Kaya pagdating ng trials, na i-reveal kung sino talaga yung Christian na namumuhay sa Word of God at sa presence of God. Kaya ang purpose ng trials ng mga ito para makita natin kung sino talaga ang namumuhay sa Word and presence of God. Pag walang problema, hindi mo ma-determine sa church kung sino talaga yung namumuhay sa Word and the presence of God. Pero pagdating ng problema, pagdating ng trials sa isang tao, at sasabihin ko sa inyo, hindi kayo exempted. Lahat tayo nakikinig ngayon. Hindi kayo exempted. Anytime pwedeng dumating ang trial sa'yo. Anytime pwedeng dumating ang testing sa'yo. Baka hindi pa kayo aware doon. Gumising kayo mga kapatid, darating ang trials. Darating yung bagyo. Sabi ng Matthew 7, isang tao nagtayo ng pundasyon sa marupok at sa matibay, parehas na dinatnan ng bagyo. Ano man ang level ng faith niyo ngayon, darating ang bagyo. Pero pagdating ng bagyo, makikita kung sino nasa tunay na pundasyon. Pagdating ng bagyo sa buhay ninyo, doon natin makikita kung sino yung babad sa Word of God or babad sa Facebook. Makikita natin kung sino yung babad sa internet o babad sa presence of God.
Alam mo rin, nakikita ko, hindi na-realize ng marami. Hindi na-realize ng marami na yung madalas nabibigyan ng time ng counseling sa church ay yung mga taong babad sa internet at walang time sa Word of God. Kasi yung mga may time sa Word of God at sa presence of God, hindi na nila ipinaparating sa pastor nila o sa leader nila yung kanilang problema kasi nahahandalan na nila kasi tinuran na sila ng Word of God at ng Lord doon sa presence of God. Alam na nilang paglabanan lahat. Alam na nila kung paano i-manifest yung mga promises of God sa kanilang buhay kasi babad sila sa Word of God in the presence of God. Yung mga babad sa internet, babad sa social media, ito yung mga marupukang pananampalataya at pagdating ng problema sa kanila, sila yung mga nagbibigay ng malaking problema sa church leadership. Sila yung nangangailangan ng counseling. Sila yung mga nangangailangan ng tapik ng balikat. Kasi ang kanilang reaction kagad pag may problema, iyak. Yung mga babad sa social media, ito yung mga iyaking Kristiyano. Kaya sasabihin ko sa inyo, habang nagbababad kayo sa social media, baka hindi kayo aware na ang problema parating sa buhay ninyo. And another verse, it is James chapter 1 verse 2. Babasahin ko sa New Living Translation. Pasensya na kayo kung medyo blunt ako ngayon. Pero kasi yan ang totoo naman talaga na nangyayari. Marupok yung faith ng mga Kristiyano kasi marami silang time sa social media at kakunti yung time nila sa Word of God at sa presence of God. Kaya wala silang tunay na kagalakan. Maraming believers ngayon wala ng joy. Kasi dati ang kanilang source of joy sa church. Mali. Huwag mong kunin sa church yung joy mo. Dapat yung joy mo nanggagaling sa Word of God in the presence of God. At yung presence of God, wala lang doon sa church. Nandiyan sa'yo. You need to practice it. Kung gusto mong maging matibay ang iyong faith at kung gusto mong manatili kang joyful. Ako nahihiya ako pag wala na akong kagalakan, nahihiya ako sa Lord pag wala akong kagalakan. At halata pag wala ka ng kagalakan kasi kung ano-ano na may isipan mong gawin. Kung saan-saan lugar mo lang gustong puntahan. At kung ano-ano mga bagay mo nang maisipang gawin pag wala ka ng joy. Ang source of joy natin is the Word of God and the presence of God. At kahit anong mangyari sa mundong ito, if you will stay in the Word and stay in the presence of God, joyful ka pa rin kahit anong dumating, kahit anong mangyari, come what may. Ayan, problema sa maraming Kristiyano. Dami malungkot ngayon. James chapter 1, verse 2, sabi niya, Dear brothers and sisters, James 1:2, when troubles of any kind, hindi na niya, in-specify kung ano, basta sinabi niya, troubles of any kind. Anong klase? Sabihin mo na diyan, financial, pamilya, love life, health, ano man ang problema na yan. Troubles of any kind. Sabi niya, when troubles of any kind come your way, it will come. It will surely come. It will surely come. It will come your way. Sabi niya, consider it an opportunity for great joy. Trials is not joy. It's not a joy. Trials of any kind is not a joy. Parang sabi niya dito, when trial comes, consider it as an opportunity to become joyful. So every time na ang trial andyan na, kasi maamoy mo yan minsan maamoy mo parating ang trials. Pauwi ka pa lang, nararamdaman mo, may trial na sa bahay. Pupunta ka lang sa isang lugar, ramdam mo may problema ang mangyayari. Naaamoy mo minsan. Pero sabi niya, pag ang trials ay dumarating na, hindi ito nagbibigay ng kagalakan. Pero sabi niya, i-consider mo as an opportunity to rejoice in the Lord. Why? Kasi nga, ang rejoicing is the antidote of trials. Pag kayo nakagat ng ahas, pupunta kayo sa hospital, papunta ka lang sa hospital, sinasabi mo na, o ini-inform na sa hospital kung anong klaseng ahas, kung anong klaseng kagat yung nakita nila dyan para at least meron silang idea kung anong klaseng antidote yung kanilang isasaksak sa'yo. Ngayon, pag tumpak yung na naisaksak sa'yo, yung dita ng ahas, lalabanan ng antidote na sinaksak para matanggal yung kanyang epekto sa iyong katawan.
Pag walang antidote, mananaig yung dita ng ahas, mamamatay. Ang trials, mananaig yan sa ating buhay kapag walang antidote, which is joy. At mananaig yung problema sa ating buhay para nakawan tayo, sirain tayo, or even patayin tayo. Mananaig ang gawa ng Satanas sa ating buhay kapag walang antidote. Kasi pag may joy, nagpapakita pa yan na mayroon ka pang faith. As long as na may joy ka, nagpapakita yan na mayroon ka pang faith at nag-i-stay ka pa sa presence of God, nag-i-stay pa yung Word of God sa'yo. Pag wala na yung joy, nako, delikado ang posisyon ng isang believer sa isang posisyon na kung saan wala na siyang joy. Remember sa Nehemiah chapter 8 verse 10 that the joy of the Lord is our strength. Alisin mo ang joy, inalis mo ang strength. At kapag wala kang strength, you cannot move on anymore. You cannot go on anymore. Pag wala ng joy. Dahil pag wala ng joy, wala ng strength. It takes strength to resist the devil. And it takes strength to continue following Christ. Kaya it takes joy. Kasi the joy of the Lord is our strength. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Verse 34. Makikita nyo dito na magkasama yung trials at saka joy. Hebrews chapter 10, verse 34. Sabi niya, you suffered along with those who were thrown into jail. Walang sino mang itinapon o nilagay sa bilangguan na masaya. Kung siya may nagpakita ng kasiyahan habang siya nakabilanggo, fake yun. Pang-asar lang yun. And when all you owned was taken from you. Abay, isipin niyo yung mga Israelite believers na ito. Kalahin mo, ibinilanggo. Tapos yung mga ari-arian, kinuha sa kanila ng gobyerno. Sino taong pwede magsaya niyan? Ibinilanggo mo na nga, yung ari-arian pa niya, kinuha pa. Abi, sa natural, sinong pwede magsaya na ganyan ang sitwasyon niya? You accepted it with joy. Bagamat kayo ay, sabi niya, bagamat kayo ibinilanggo at kinuha ng gobyerno ang inyong mga ari-arian, tinanggap ninyo ito ng may kagalahan. Pinapakita ng verse na ito that the antidote to trials is joy. Another, dito sa 1 Thessalonians. Sa 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1, verse, tignan natin sa verse 5. 1 Thessalonians 1:5, sabi niya, for our gospel did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. And you became followers of us, and of the Lord. Then, pay attention sa susunod. Having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit. So, tingnan niyo yung sequence. Word, receiving the word. Nung nireceive yung word, anong sumunod? Affliction. Nung dumating ang affliction, anong reaction ng mga believers? Joy. Problems dumating because of the word na na-receive. Nung dumating yung problems to steal the word, nag-rejoice yung mga Thessalonian believers. Pero nababaliktad ngayon. Hindi joyful yung ating pagtanggap sa mga dumarating sa atin. Then tingnan natin sa Old Testament. Sa Old Testament, dito sa Book of Job. Book of Job chapter 5. So kailangan tayo magkaroon ng attitude of gratitude. Job chapter 5 verse 22. Sabi niya, you shall laugh at destruction and famine. Akalain mo, destruction, famine, kahirapan, kagipitan.
pagkasira. Pero ang sabi niya, you shall laugh. Pero anong ginagawa natin pag mayroong famine? Anong ginagawa natin pag may distraction? Nag-overreact tayo kaagad. Umiiyak kaagad. Nalulungkot kaagad. Pero sabi nito, you shall laugh. You shall laugh, hindi dahil sa may nangyayari masama, but you shall laugh dahil uuwi ito sa kahihiyan ng kung sino man ang gumawa ng problema na ito. Proverbs 17, although ito ay mayroong scientific explanation, pero hindi natin tatalakayan yung scientific, yung pure, yung black and white word of God ang ating titingnan dito. The principle of the word of God. Sabi niya, Proverbs 17:22, a merry heart does good like medicine. Ang masiyahin daw na puso, ang ginagawa nito sa ating katawan ay para lang ginagawa ng gamot kung tayo ay may sakit. Nagkakaroon ng natural healing sa ating katawan kapag ang ating puso ay nagiging masiyahin. Di ba kayo nagtataka, mayroong mga nagpapacheck up, sabi ng doktor, wala ka namang sakit. Wala naman silang sakit, pero feeling ng mga taong ito, may sakit sila. Alam niyo kung anong dahilan? Dahil wala na silang strength. Wala na silang physical strength. At bakit wala na silang physical strength? Kasi sobrang nalulungkot sila. Nalulungkot sila maaaring sa isang family member na hindi nagbagong buhay. Maaaring nalulungkot sila dahil sa isang problema. At dahil dito lungkot na lungkot sila, akala nila sa kanilang sarili, may sakit sila. Pero pagdating sa doktor, wala naman silang sakit. It's just a reflection of their sadness in the heart. Alam po niyo, makakatipid kayo ng maraming gamot. Iba sa inyo may sakit pa noon pa hanggang ngayon nandyan pa. Ang kailangan mo lang is a dose of joy from the Word of God and from the presence of God. Alam niyo ba may scientific studies yan na ang mga taong masiyahin ang kanilang resistensya ay lumalakas? Humihina ang ating resistensya dahil hindi tayo marunong magsaya. Hindi tayo makapagsaya dahil wala naman talaga tayong real joy on the inside. Alam po ninyo, 5 minutes na lang. Sa Old Testament, 2 Chronicles 20, din natin bubuksan. Pinlanong atakihin ng kalaban 3 tribo ang nagsama-sama para burahin ang kingdom of Judah. Nahati kasi yung Israel noon, Jerusalem and Judah. Sa pamumuno ni King Jehoshaphat, nagsama-sama ang 3 tribo para sila ay pabagsakin. Natakot sila kasi alam nila wala silang kakayahan na mag-survive in the natural. Pero sila ay nag-pray, nag-fasting, sinik ang Lord. And then ang Lord nangusap sa kanila, hindi nyo kailangang makipaglaban sa laban na ito. Ako ang lalaban sa kanila. The battle is not yours, it's mine. And then sila ay binigyan ng instruction ng Lord. Ang ginawa nila, pumunta sila doon sa battleground, doon sa lugar na kung saan ay doon dadaan yung mga kalaban. Unahan nyo sila, sabi, at ito ang gagawin ninyo. Habang nagmamarcha kayo papunta sa lugar na yon, ito ang gagawin ninyo. Magpupuri kayo, kakanta kayo sa Panginoon. Praise the Lord. For He is good, and His mercy endures forever. Habang nagmamarcha kayo papunta doon, walang armas. Hayaan nyo sila magdala ng armas. I will fight for you, sabi ng Lord. Kung gagawin ninyo, ang dapat ninyong gagawin. Kakanta kayo, praise the Lord, for He is good, and His mercy endures forever. Yan lang ang gagawin ninyo. Kakanta kayo sa akin, praise the Lord, for He is good, and His mercy endures forever. Akalain mo sa pamagitan lang na ng pagkanta,
The more na sinasabi nila yun, praise the Lord for He is good, His mercy endures forever. Patuloy nilang naaalala lahat ng ginawa ng Panginoon sa kanilang mga ninuno. Patuloy nilang naaalala ang kabutihan ng Panginoon at lalo silang nagagalak. Praise the Lord for He is good, His mercy endures forever. Subok na noon pa man. Yun na nasa isip nila, subok na noon pa man. That the Lord is good, His mercy endures forever. That's why we praise You. Habang papalapit sila sa mga sundalo na ang kanilang mga dala ay armas na nakakamatay. Nawala na sa isip nila kung gaano ka-dangerous yung pupuntahan nila. Ang nasa isip lang nila is to rejoice in the presence of the Lord, singing praises to Him. Alam mo nangyari? The Lord sent ambushment doon sa mga kalaban. Sila silang nag-away-away. Sila silang naglaban-laban. Nanood lamang yung mga Israelites. At pagdating nila mismo doon sa battleground, patay lahat ng mga kalaban. It took 3 days na sila'y nag-gather ng mga alahas, ng mga gold and silver, ng mga armas ng kalaban. Ang ginawa lang nila ay namulot ng spoil. 3 days. Ano sabi ng Biblia, there was an abundance. Why? It's a result of their joyful praises unto God. Si Paul and Silas, nagpalaya sila ng demonyo sa isang lugar. Nagalit yung mga religious people. And then dahil doon, na-motivate yung mga tao na sila ay sila ay kainisan, and then sa kanilang pagkainis, dumating sa gobyerno, and then sila ay ikinulong. Habang sila ay nilatiko, sila ay tinali, habang nandoon sila sa bilangguan, ang ginawa nila hindi sinisi ang Diyos sa nangyari, kundi sila ay nagpuri at sila ay umawit sa Panginoon. At ang nangyari, sabi ng Bible doon, and suddenly, alam niyo ba na kapag kayo ay masayang nagpupuri sa Lord, ang susunod na mangyari doon ay suddenly. At bigla na lamang ang Diyos may gagawin sa buhay nyo kung talagang masaya kayo nagpupuri sa Kanya. And so sila ay nakalaya sa bilangguan na yon because they sung praises unto our God. Yes, so John 15:11, sabi ng ating Panginoon, these things I have spoken unto you. Ano yung sinabi niyang spoken unto you? It's the word of God. And sabi ni Jesus Christ, hindi ako nagsasabi ng aking salita lamang, salita ng aking Ama ang aking sinasabi sa inyo. So pag sinabing, these things have I spoken unto you, ang tinutukoy niya doon is the word of our God. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. Ibig sabihin, the source of true joy is the word of God. Psalm 16 verse 11, sabi niya doon, I will show you the path of life. And this is the path of life. A path of a joyful life. In His presence is fullness of joy. That's the path of life. Joyful life. At yung joy na ito makukuha natin sa presence of God. Joy that comes from the Word and joy that comes from the presence of God. Ito yung joy na hindi mauuga kahit anong problemang dumating sa buhay ninyo. And as long as na ipinapakita nyo sa Lord, yung joy na ito, expressing through praises and thanksgiving, napapabilis yung fulfillment ng mga petition of your prayer. Yung manifestation ng mga faith claims ninyo ay napapabilis because of your praise and thanksgiving being done through a real joy that comes from the Word of God and from the presence of God. Gagayahin ko si Apostle Paul bago ako magpaalam. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. You're blessed.